So magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang i-share ko po sa inyo ngayon o i-explain ko po sa inyo ang about po sa Trinity o sa Tagalog ay Santatlo. Ito ay mahalagang aral para sa mga Kristiyano tungkol sa pagkatao ng Diyos. So mga kapatid, kapag sinabing Trinity, ibig sabihin ay iisang Diyos. Ngunit may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So mga kapatid, hindi sila tatlong Diyos, kundi iisang Diyos na nagpapahayag sa tatlong persona. Una, pag-usapan natin ang Diyos Ama. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang pinagmulan sa lahat ng buhay. Sa Biblia, mababasa natin o makikita natin na mahal ng Diyos Ama ang mga tao. Kaya gumawa siya ng paraan upang mailigtas tayo sa kasalanan. Pangalawa ay ang Diyos na anak na si Jesucristo upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Siya ay naging tao at nagturo ng kabutihan. Pagaling ni Jesus ang may mga sakit at nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ngunit, namatay siya sa cross para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Pangatlo ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumagabay, nagpapalakas at nagtuturo sa mga mananampalataya. Siya ang nagbigay ng karunungan at kapayapaan sa ating puso. Kapag tayo ay nalulungkot o natatakot o nawalan ng pag-asa, ang Espiritu Santo ang nagpapadala na hindi tayo iniwan ng Diyos. Mga kapatid, maraming tao ang nahihirapang intindihin ang Trinity. Dahil mahirap isipin kung paano magiging tatlo ngunit isa. Mayroong mga simpleng halimbawa na ginagamit para mas maintindihan ito. Ihalimbawa natin ang tubig. Ang tubig ay pwedeng gawing yelo o likido o singaw. Magkaibang anyo. Ngunit, iisa pa rin ang substance nito. Ganon din ang Trinity. Iisang Diyos, ngunit may tatlong persona. Ngunit, mahalagang tandaan na walang perpektong halimbawa na kayang lubos na magpaliwanag sa Trinity. Dahil ang Diyos ay higit pa sa kayang unawain ng tao. Ang mahalaga ay naniniwala tayo na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay kumikilos ng magkasama para sa kaligtasan at kabutihan ng tao. Mga kapatid, makikita rin natin ang Trinity sa bautismo ni Jesus. Habang binabautismohan ni Jesus sa ilog na pinangalanan na Jordan, bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapati at narinig ang tinig ng Ama mula sa langit. Dito, makikita na ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay magkakasamang ipinahayag. Ang aral ng Trinity ay nagtuturo rin sa atin ng pagkakaisa kahit magkakaiba ang persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sila ay nagkakaisa. Bilang tao, dapat din tayong matutong magtulungan at mamuhay ng may pagkakaisa. Sa huli, ang Trinity ay hindi lamang isang doktrina, kundi paalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan. Ang Anak ang nagsakripisyo para sa atin. At ang Espiritu Santo ang patuloy na gumagabay sa buhay natin araw-araw. At maraming salamat po. Naway mas lalo nating makilala, mahalin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. God bless you all.